Alam nyo ba, may isang kwento tungkol sa isang napakahalagang tao na palihim na nakipagkita kay Jesus. Sino kaya siya at bakit kailangan niyang gawin yon ng patago? Halika, samahan niyo akong alamin ang kwentong ito. Okay, so itong bisita, hindi siya basta-basta. Ang pangalan niya ay Nicodemeo. At si Nicodemeo, isipin nyo na lang, para siyang superstar sa panahon nila. Mayaman siya, sobrang talino, at isa sa mga pinakarespetadong guro at pinuno ng mga Judiyo. Miyembro pa siya ng Sanhedrin, yun yung parang Supreme Court nila. Bigatin, di ba? So itong si Nicodemo, napapansin niya si Jesus. Nakikita niya yung mga himalang ginagawa niya. Nagpapagaling ng may sakit, nagtuturo na parang may kakaibang kapangyarihan. At sa puso niya alam niyang, teka, hindi to ordinaryong tao. Imposibleng magawa niya to kung hindi siya galing sa Diyos. At dyan na nga pumapasok yung misteryo. Kung naniniwala naman pala siya, bakit kailangan patago? Well, ang totoo niyan, takot si Nicodemo. Kasi yung mga kasamahan niyang leader, marami sa kanila galit na galit kay Jesus. Iniisip niya siguro, naku, pag nalaman nilang nakikipag-usap ako sa kanya, baka pagtawanan ako. O mas malala, baka tanggalin pa ako sa pwesto. Kaya ang ginawa niya, hinintay niyang dumilim, hinintay niyang matulog na ang lahat at tumahimik na ang buong syudad. At doon, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, palihim niyang pinuntahan si Jesus para sa wakas ay maitanong ang mga bumabababag sa isip niya. So pagdating niya, sinubukan ni Nicodemo na maging formal at magalang. Rabbi, sabi niya, alam po naming galing ka sa Diyos. Pero si Jesus, alam niyo parang may x-ray vision. Nakikita niya yung nasa loob ng puso ng isang tao. Alam niyang hindi lang papuri ang dala ni Nicodemo, kundi isang malaking tanong. At dito na nagbago ang takbo ng usapan dahil ang isasagot ni Jesus, hinding-hindi ito inaasahan ni Nicodemo. Wow! Diretso agad sa punto si Jesus. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ang sinasabi niya, Nicodemo, hindi mo kailangan ng dagdag na impormasyon. Ang kailangan mo ay isang bagong puso. Kailangan mong magsimula ulit, kailangan mong ipanganak na muli. At anong reaksyon ni Nicodemo? Gulat na gulat. Siguro napakamot siya ng ulo kasi ang pagkakaintindi niya, literal. Ang nasa isip niya, paano mangyayari yun? Matanda na ako. Babalik pa ba ako sa tiyan ng nanay ko para maging sanggol ulit? Kitang-kita na nalilito siya, di ba? So para mas malinaw sa atin, parang magkaiba sila ng channel. Ang tinutukoy ni Jesus ay isang pagbabago sa loob, isang spiritual na pagbabago, bagong puso, bagong buhay. Pero ang narinig ng matalinong si Nicodemo ay isang bagay na pisikal at syempre, imposible. Dahil nakita ni Jesus na nalilito si Nicodemo, nagbigay siya ng unang clue, isang ehemplo para tulungan siyang maintindihan. Sabi ni Jesus, para itong hangin. 'Di ba? Hindi naman natin nakikita yung hangin mismo, pero nararamdaman natin. Nakikita natin yung epekto niya. Yung paggalaw ng mga dahon, yung pag-ihip sa buhok natin, ganun daw yung trabaho ng banal na espiritu. Hindi mo man nakikita yung proseso sa puso ng isang tao, pero yung resulta, yung pagbabago sa buhay niya, ay kitang-kita yun. At ito na nga yung mga resulta. Ito yung mga gumaganaw na dahon na sinasabi natin. Kapag ang isang tao ay may bago ng puso, makikita mo yan sa mga gawa niya. Yung dating magagalitin, nagiging mapagmahal. Yung dating malungkot, nagkakaroon ng tunay na saya. Para siyang salamin na nagre-reflect ng liwanag na galing sa langit. Pero hindi pa tapos si Jesus. May pangalawang clue pa siya. At this time, gumamit siya ng isang lumang-lumang kwento mula mismo sa kasaysayan ng mga Judyo. Isang kwentong siguradong pamilyar kay Nicodemo. So, heto yung kwento. Nasa disyerto yung mga Israelita. Tapos, tinutuklaw sila ng mga makamandag na ahas at namamatay. Ang solusyon ng Diyos, sabi niya kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas, itaas mo sa isang poste. At ang bilin, napakasimple. Lahat ng natuklaw, tumingin lang doon sa ahas at gagaling sila, mabubuhay sila. Ganun lang kasimple. Pero linawin natin yung tansong ahas, wala siyang magic power. Hindi yung tanso yung nagpapagaling, isa lang siyang simbolo. Ang pagtingin nila doon ay paraan para ipakita na naniniwala sila at nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Okay, so ngayon, ready na ba kayo? I-connecta na natin lahat ng puzzle pieces, yung pagiging born again, yung hangin, at ngayon etong kwento ng ahas. Paano to lahat nag-uugnay? At ito na yung punchline ni Jesus.
Sabi niya kung paano yung ahas na simbolo ng kasalanan ay itinaas noon para magbigay buhay, ganun din daw siya, ang anak ng tao, ay itataas sa krus. At kung paano ang kailangan lang gawin ng mga Israelita noon ay tumingin, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay ang maniwala sa Kanya para maligtas. Ang galing, di ba? At eto na. Ito na yung buod ng lahat. Ang pinakasikat na talata sa Biblia. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo sa gabing iyon. Ang pagtingin sa ahas noon ay katumbas ng pananampalataya kay Jesus ngayon. At ang resulta, hindi lang pagaling sa tuklaw, kundi buhay na walang hanggan. So ano nangyari kay Nicodemo? Well, yung isang gabing yon ng lihim na pag-usap, binago ang buong buhay niya. Nung una, tahimik lang siya, pero paglipas ng panahon, makikita mo, pinagtatanggol na niya si Jesus. At pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus, noong itinaas na siya, doon niya maunawaan ang lahat. At mula sa isang lihim na tagahanga, naging isa siyang matapang at hayagang tagasunod. Kaya yan ang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ang pagtingin noon ay pagpapakita ng pananampalataya, para sa atin ngayon, paano natin maipapakita ang ating pananampalataya? Ano nga ba ang ibig sabihin para sa iyo ng tumingin at mabuhay sa panahon natin? Isang magandang bagay na pag-isipan.